involvement in the meeting itself. So, yung pagkanta, opening prayer, prayer for the needs, organized activity, yung pinag-usapan natin eh. Ano po ba yung mga nagiging effective na tingin ninyo when it comes to letter E? Telephone calling, tinatawagan o pwedeng lagyan nyo slash messaging. Okay. Si Ninang Ellen, ano ba yung mga parang naging effective Ninang na ginagawa ninyo sa cell group? Follow up. Sige po. Ay, good evening everyone. Sa amin kasi, ang ginagawa ko kasi, bali bago Saturday o Friday, pina-follow up ko na yung mga attendees na lalo na yung nawawala. Nire-remind ko po sila. At the same time, nagpapadala rin ako ng Word of God na pangkain pang spiritual. So, yun. Tapos, kinakamusta ko sila. Yun. Pero hindi ang ano po kasi, bali kahit hindi nagre-response, kahit hindi minsan hindi sinisin lang or hindi sinisin, okay lang. Basta ang goal ko, ma-follow up sila every week. At hindi lang every week, kumbaga may mga day na napapadala ako ng messages. Ganun po yung ginagawa ko sa mga ano natin, sa mga lalo na yung sa mga new blessing na karamihan kasi sinisin lang eh. Hindi sila Mm-mm. nagre-reply. Pero kasama siyempre prayer. Bago pa lang ano, pinagpe-pray na yung mga ano na nawa mag-ano sila, mag-attend or mag-reply man lang sila o yung kasi 'pag 'di ba nakakatuwa pagka nakita mo sila Sunday nandiyan sila, parang ikaw yung masayang-masaya, eh. Masayang-masaya ka kasi nakita mo na hindi man lang nila sinin, pero nag-follow sila at physical nandun sila. Kaya isang karangalan po yun na glory to God kasi pagka merong gano'n, ako po isa po ako talaga na isa akong nasisiyahan 'pag nakita ko po yung uma-attend yung, ah pinadala mo ng messages para maka-attend sa Sunday fellowship or pina-follow up mo rin yung mga gawain sa church natin. At the same time, pagka ano, na like sa Andrea, kaya po ako ma-attend din na Andrea, dahil gusto ko rin po talaga. Pero ang isang dahilan ko rin po kaya ako nasa Andrea, kasi may mga invite din po tayo na malapit dito, na dito sila a-attend. Kasi ang inaano ko po, pag wala ako, para bang hindi ano sa kanila na in-invite ako pero wala naman siya, 'di ba? Parang gano'n. Kaya minsan meron kasi one time na mag-asawa din, pamilya sila, na umattend sila pero wala ako nung time na yun. During that time wala ako, hindi ako naka-attend kasi Mother's Day yata yun, nag-celebrate kami ng family namin ta's hindi na ako umattend ng afternoon. So nung ano, hinanap nila ako, nagpadala pa sila ng picture. Nag-send sila, sabi nila, "Asan ka? Ba't wala ka dito?" So mahalaga talaga na 'pag nag-i-invite tayo, dapat nandun din tayo. Kasi para bang ano, eh, ano sa kanila yun, bakit ako in-invite tapos siya naman pala wala. Gano'n po, yun lang po yung ako. Thank Tama you Lord naman po. yun. Thank you Lord Ninang. Siyempre, ikaw nag-invite, tapos wala ka, no? Kakahiya yun. So part po ng ministry ng cell group, para ma-involve yung mga tao sa atin as leaders, ginagawa natin to. Ito rin yung pinapasa natin sa iba. So bukod sa awitan, panalangin, band and belong, mga activities natin, pag-organize, syempre sa atin yun, no? Minsan may mga members tayo na marunong naman mag-organize ng group. O sige, ikaw na. Pero ikaw pa rin yung cell group leader. Pero siya na nag-organize. Pero syempre, unang-una, itong telephone calling o messaging, follow-up sa mga tao, napakahalaga po nito. So, dahil nga limited lang yung hinahawakan nating tao, 12 lang yan mga kapatid, 12. Maximum yan. Kapag tayo pa yung pinag-handle ng Lord ng mga tao, syempre, bilang mo na lang kung sino yung wala eh. Oy, wala si ganito So, dapat nasa atin na po, no? Habit na natin na mag-follow up, message, kamustahin, tawagin. Bakit po napakahalaga nito? Unang-una, syempre, yung intentional na pag-care dun sa tao, pinapakita natin na they matter to us. They're valuable to us na kapag binigyan mo sila ng oras, tinawagan mo, minessage mo, kinamusta mo, kinausap mo, 'di ba? Ibig sabihin, mahalaga sila sa iyo. At doon po napapalakas po yung ating mga relationship.
lalo tayo napapalapit sa bawat isa. At alam nyo ba kapag may mga telephone call, may mga messaging, mag-reply man sila o hindi, nababasa man nila yun o hindi, o sinasadyang hindi basahin, alam mo yun, pumapasok din sa isipan nila na, ay, naalala ako ni ganito. Ay, naisa isip niya pala ako. So nakaka-encourage po yun, no, mga kapatid. Especially kapag tinanggap nila yung call, kapag nakipag-usap kayo sa mga tao na nawawala, nalalamig, nagpo-provide yun ng immediate na encouragement. No? Na the way, merong mga tao na makikinig sa mga problema nila, may tao na magpe-pray para sa kanila. At the same time, syempre, napakahalaga ng promises nila, di babahagi natin sa kanila. Yung mga pinag-uusapan natin sa salita ng Diyos every Sunday. So kapag meron pong telephone call, nagpa-follow up tayo, na iiwasan natin yung isolation. No, syempre may mga members tayo na nawawala, hindi uma-attend eh. Nag-struggle sila, paano ako makakabalik? Pero pag may cell group, kasama sila doon, hindi nila mararamdaman na nag-iisa sila. So yung pastoral care, mga kapatid, yun yung shepherding. Kaya tayo po, no, meron ba tayong mga fina-follow up? So kung wala pa, i-ready natin na meron tayong mini-message, kinakamusta na tao na, oh, kamusta na kaya to? Kamusta ka na? Hindi ka naka-attend. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? O pagpe-pray natin, ano mga prayer request mo? Ano pinagdadaanan natin? So syempre, bago nyo tawagan, magpe-pray muna kayo. At kapag kayo nakausap nyo sila, huwag nyo agad na tatanungin na, oh, ba't wala ka? Absent ka? Minsan ganun agad eh, di ba? Batiin nyo muna. Kamustahin mo muna. Kamusta yung linggo mo? Di ba? O, kamusta ka na? Ano, kamusta yung linggo? Trabaho? O, syempre, magkukwento yan. O, pakinggan mo. And then, after nila magkwento, mag-share ka ng encouragement. Na, di ba? Kung ano yung promise ni Lord. And pwede mo rin silang tanungin na paano mo sila ipagpe-pray. And syempre, bago matapos yung call, ipagpe-pray mo siya. Tapos, i-invite mo uli siya sa susunod na meeting. No? Ganun po yun eh. Una, you greet them. Kamustahin mo. Oh, hello, good evening. Namiss ka namin. Hello, sis, brother. Oh, kamusta ka na? Anong meron sa iyo ngayong linggo? May work ka ba? Nag-work ka? O kamusta ang work? Naglaba ka? Kamusta ang mga labada? Ilan nilaban mo? Puti? Tricolor? Ano ba? Nanood ka ng Netflix? Di ka nagsimba? Anong pinanood mo? Oh, maganda ba yung storya? Eh may sakit ako, nanghihina ako. Oh, anong sakit mo? Anong nararamdaman mo? Ay sinamahan ko yung asawa ko. Ay nagpunta kami sa ganito. Pakinggan natin yung kwento nila. And then after mo makinig sa kwento nila, mag-share ka sa kanya ng Bible verses. Promise ni Lord. Kung alam mo, kahit siya ka magpunta, surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Leave the presence of the Lord forever. O magpatuloy ka ha. Meron ka bang gustong ipag-pray natin ngayon? O, ipag-pray natin yung ganito, walang trabaho. Sige Lord, magbukas ka nga po ng pinto ng trabaho. Bukas ka nga po ng kagalingan, Lord. Magbigay ka ng kalakasan. In Jesus' name, amen. Kung nga pala isa, sa susunod, brother, meron tayong cell group meeting. Meron tayong small group meeting. O attend ka nung Sunday ha, sa 11:30 pa rin tayo. Miss ka na namin. Hopefully, magkita tayo. Ayan. Naintindihan niyo po? Napakaganda po nun. Powerful. Nagkakaroon tayo ng opportunity to encourage them. So, yun po yung mahalaga sa cell group. Kailangan merong nagtatawag, merong nagkakamusta. Sige, meron ba kayong gustong i-share? Sino gusto mag-share patungkol sa pangangamusta, sa mga pagtawag, may tinawagan? O, sige, ano bang nandiyan? Thank you, Lord. Jess, ikaw, may share ka ba, Jess? Sayang Pro. Hello? Hello? Narinig po ako? Si Toby, narinig ba ako? Yes po, Pastor. Yes po, narinig ko yun. Okay. Sige. Malinaw ba yung message kanina, kapatid? Yes po. Yes po, baka Hello? nasa event po si Jess, Pastor. Baka nasa event. O si Sis Lola, sharing na nag-follow up ka, nag-telephone call ka. Yes po. Si
Meron po ako member sa WOW. Actually, dalawa yung madalas kong na parang medyo matagal kung hindi siya nakamusta si Mami Jo. Ayan. Tapos di kinamusta ko siya, kamusta na yung yung mga fractures mo, ganyan. Tapos alam niyo, tuwan-tuwa siya na thank you Lord daw kasi kahit hindi daw siya nakikita dun sa church, alam niya na pinagpe-pray daw siya ng mga WOW kasi kasama pa rin po doon siya dun sa prayer points po namin. Tapos ayun siya, parang sobrang tuwan-tuwa siya. Pero nung i-invite ko na siya, sabi niya, oo, dadating tayo dyan kasi meron lang daw siyang inaasikaso, ganyan-ganyan. Pero ayan, pinapadalan ko na lang po ng mga word of God, ganyan, kinakamusta ko. Tapos medyo nagsisim na lang po. Tapos meron ding isa, yung baby ko sa WOW. Siya po yung partner ko. Ayun, sa una, mag-aano siya, magti-thank you, naalala siya, ganyan. Tapos pagdating na dun sa pag-i-invite ko na bumalik na siya dun sa ayun, nagsisin mode na. Nakakalungkot lang minsan, pero syempre patuloy na panalangin. Ayun lang po. Thank you, Lord po. O di ba? Sis, nakaka-encourage, no? Na nararamdaman nila hindi sila isolated, hindi sila left behind. Amen. Lalo na tumatatag, continue na baband yung relationship, hindi nahihiwalay. Nararamdaman nila yung care. So hindi to magagawa ng isang tao lang ng pastor. Kaya po may mga cell group tayo. Ganun kahalaga yung sa small group, no? So sa small group natin, hindi lang small group leader, syempre simula yan siya. Sunod, magtuturo din sa mga members. Paki-follow up naman si ganito, pakitawagan, kamustahin mo. So yun po isa sa mga role natin para ma-involve ang lahat. So mahal natin ang bawat isa Siyempre nga, no? Kaya nga si Lord talagang ang structure niya from 1 ruling 3 and 3 hanggang 12, hanggang doon lang. Doon lang siya nag-focus. Yung kanyang heart, yung kanyang teachings, at itinuro niya doon. So ganun din po sa atin, being part ng small group leadership. Dapat matutunan na natin yung telephone calling. So I pray and hope na kung tayo part ng isang ministry, doon pa lang ma-practice na natin itong mga bagay na ito. Napapractice ba natin yan? Kumakanta, leading a song, opening prayer, praying for the needs, organizing activity, mag-suggest ng mga gawain. Siyempre, hindi lang suggestion, kailangan uma-action. Hindi lang puro salita, kasama tayong gumagawa. And last, letter E, telephone calling. Ayan. Letter F na tayo. Maganda to. Sharing a testimony. Napakaganda po, no? Ang testimony po ay isa ring form ng encouragement and exhortation sa mga tao. Kapag tayo nag-share ng experiences natin, napapalakas po natin yung mga nakikinig. Lumalakas yung loob nila. It reminds them na kumikilos ang Diyos kahit sa mga oras na ito. Kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kahit may mga problema, pagsubok silang panagdadaanan, kapag nakakarinig sila ng mga patotoo, wow, grabe, ginawa ni Lord yun? Oo! Diba? At kung kayang gawin ni Lord sa akin, kayang gawin din ni Lord sa iyo. Praise the Lord. Powerful po ang testimony. Sister Lola, pakibasa Revelation 12:11. Revelation 12 verse 11. Thank you, Lord. Si Mami Ami, Tita Ami, Psalm 66 verse 16. Si Snobby, pakibasa yung Mark 5 verse 19. Ayan, pakibasa. Wait lang, Tatlo baby ko. muna. Yan. Sige po. Revelation 12:11. Ano sabi diyan? Revelations 12:11. Sabi po dito, nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan sapagkat hindi nila pinanghinayangan ang kanilang buhay. Amen. Sa pagsaksi. The word of Sa their katotohanan. testimony. Ayan, praise God.
So yung kanila pong patotoo, napakahalaga. Yung pagsaksi natin sa katotohanan. Na ano, ang katotohanan, buhay ang Diyos. May pag-asa. May ginagawa ang Diyos, buhay ka pa. Kumikilos siya, makapangyarihan siya. Kaya niyang magpagaling. Mahabagin ang Diyos, bumalik ka sa Kanya. Mapagpatawad ang Diyos. Humingi ka ng tawad. Magsisi ka sa kasalanan. Yan yung word of testimony natin eh. Kumikilos ang Diyos. Sumasagot ang Diyos sa panalangin. Nag-iingat ang Diyos. Ang kamay niya kasama natin. So doon po no, sa pamamagitan ng mga patotoo natin. Kung paano kumikilos ang Diyos. Bahagi po ito ng cell group. Dapat may mga testimony tayo that points people to the Lord Jesus Christ and not to ourselves. So hindi sa sarili natin ha. Hindi tayo ang bida, si Lord ang bida. Hindi dahil magaling tayo, nagsipag tayo, madiskarte tayo. Hindi tayo ang bida. Hello. Kapag nagte-testimony tayo, si Kristo ang bida. Alam mo, dahil sa ginawa ng Diyos, sa biyaya ng Diyos na pagtagumpayan ko itong trabaho na ito. Sa biyaya ng Diyos na kapag-provide ako sa pamilya ko. Binigyan ako ng Diyos ng karunungan galing sa mga diskarte. Si Lord lang yan. Amen. Tayo yung bida kapag nagte-testimony tayo, mga kapatid. Psalm 66 verse 16. Pakibasa po. Tami, Psalm 66:16. Psalm 66. Yes po. Verse Apo. 16 po. Apo, tita. Lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Oh, Amen. thank you, Lord. Makinig kayo sa kabutihan ng Diyos. Yun po yung testimony. Hindi mabuti ako, hindi magaling ako, hindi mabait ako, hindi. Ang patotoo natin, mabuti kasi si Lord, kapatid. Kaya yan yung mga anak ko na itaguyod ko yan, hindi dahil sa sarili kong lakas, kundi sa kabutihan at gabay, awa, biyaya, grasya ng Diyos. Yun po ang patotoo na nagbibigay karangalan sa Panginoon. Kaya kailangan magbago tayo sa pag-share, no? Hindi ito patungkol sa atin. Dapat si Kristo ang una, siya ang sentro. Dapat siya ang maitataas. Purihin ng Diyos. Mark 5:19. Amen. Sabi po dito, ngunit hindi pumayag si Jesus, sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Amen. Gusto sumama nung ano, di ba? Yan yung legion. Yan yung sinasapian ng ano, maraming masamang espiritu. Gusto niya sumama kay Lord. Sabi niya, hindi. Umuwi ka sa bahay niyo. Sabihin mo kung gaano kabuti ang Diyos. Kaya alam niyo po, paano tayo matututong mag-testimony? Simulan natin sa bahay. I-share natin sa mga anak natin. Alam mo anak, napakabuti ng Diyos. Alam mo kinakain natin ngayon, no? Bless na bless tayo ngayon. Nung ako ay nagtatrabaho, hindi ako nakakakain yan. Noon, nung buhay namin, hirap kami. Sabihin na nila kung ano gusto nilang sabihin. Pero i-share mo kung gaano kabuti ang Diyos. Ikwento mo sa kanila kung paano kang pinagpala ng Diyos. Kung paano ang buhay mo talagang inangat ng Diyos. Para makita nila na kailangan nila ng Diyos sa kanilang buhay. Na hindi ikaw ang Diyos nila. Share nyo na po yan. Simulan nyo pong i-share yan sa inyong pamilya. Simulan nyo pong i-share yan sa mga anak ninyo kung gaano ang Panginoon talagang nagpapagaling, nagbibigay, sumasagot sa panalangin, na paglilingkuran nila ang Diyos sa kanilang buhay. Gusto ko yung personal stories natin, no? Na maging unang hearers nito is yung ating pamilya. Pamilya natin. Kaya dapat practice natin yan sa bahay natin. Sige. Pakibasa ito magandang verse Sister Lola sa ano po, 2 Corinthians chapter 1, 3-4. Maganda yan. 2 Corinthians chapter 1, 3-4.
2 Corinthians 1, 3-4. Papa. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. 4. Inaaliw niya tayo sa ating mga kabigatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng mga pinagdaanan natin ngayon, problema, pagsubok, sakit, pinahintulutan ninyo ng Diyos. Para saan? Para ma-share mo kung paano kang binigyan ng Lord ng aliw. Kasi may mga tao na magdadanas din yan. Naalala ko yung sharing ni Jeff nung birthday niya. Sabi niya kay Lord daw ganito, Lord, kung kailangan kong pagdaanan to para maging encouragement sa iba, sige po, kakayanin ko, pagtitiisan ko. Ganon yun mga kapatid. Yung paghirap na pinagdaanan namin noon ay pinahintulutan ng Diyos. Inaliw kami ng Diyos doon. Hindi inalis ng Diyos yung paghihirap. Kailangan namin pagdaanan yun para maintindihan namin yung mga taong naghihirap din ngayon. At ma-share namin kung ano yung ginawa ng Diyos sa panahon ng aming paghihirap. Naintindihan niyo yun mga kapatid? Hindi tayo kasi makaka-relate sa may sakit kung hindi tayo nagkasakit eh. Hindi tayo makaka-relate sa taong nawala ng mahal sa buhay kung hindi tayo namatayan. Kaya alam nyo, lahat ng pangyayari sa buhay natin, mga kapatid, is God comforting us for us to be comfort to others. Diba? In our pain, He comforts us. Sinabi doon, He is the source of our comfort, yung aliw. Na kahit ano yung pinagdadaanan natin, merong kapahingahan, may kalinga ang Diyos, hindi tayo nag-iisa, hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Kaya alam nyo, ano yung mga pinagdadaanan nating pagsubok ngayon? Patotoo yan pagkadating ng panahon. Diba? Yung test, magiging, alam nyo na yan, testimony. Praise God. Yung mess, magiging message. Ano pa yung isa? Meron pa ba yung nakalimutan? Meron pa isa eh. Yung test mo magiging testimony. Yung trials mo magiging triumph. Letter T din yan. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng mga pagsubok, problema, inaaliw tayo ng Diyos. At yung aliw na natanggap natin sa gitna ng pagsubok na yon ay magiging kaaliwan sa iba. Testimony sa iba. Meron dyan, mawawala ng mahal sa buhay. Ikaw, nawalan ka ng mahal sa buhay. Masishare mo yun. Di ba? Nagkasakit ka, masishare mo. Alam mo, parehas tayo. Ganyan din ang sakit ko. Pero itong mga ginawa ng Panginoon sa panahon ng aking pagkakasakit, alam mo, naghihirap din kami. Gaya mo. Pero itong ginawa ng Diyos sa panahon ng aming paghihirap. So sa mga ganong pagkakataon mga kapatid, pinapakita ng Diyos na lahat ng nangyayari sa buhay natin hindi nasasayang. Don't waste the pain. Because our testimony, una-una, syempre, magbibuild yan ng faith. Na sumasagot ang Diyos sa panalangin. Na kung paano tayo binuhat ng kamay ng Diyos, paparinig natin sa mga tao. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Nagbibigay ito ng pag-asa. Minsan pag nasusubok, nagsasuffer ang tao, nawawala ng pag-asa. Pero kapag nakakarinig ng testimony, talaga, ginawa yun ni Lord. Oo, pwede yun. Di ba? Praise God. Glory to God. Kaya nung hindi namin kalimutan yun. Kapag nagpe-pray, may nakikilala kami na nagpe-pray sila magkaanak. Sinishare namin, yung isa, nagkaanak siya, kapatid namin sa pananampalataya. Ganito na yung edad, pero nagka-baby pa sila. Kaya, walang imposible sa Lord. Magkaka-baby ka din. Nagbibigay ng pag-asa. Yung kapatid namin, ganito yung sakit niya. Stage na, pero pinaling ni Lord. Kaya ka rin pag-alangin ng Diyos. Amen! Kakaroon ng pag-asa eh. Pero syempre, ang focus, uulitin ko, hindi tayo. Ang sentro, hindi tayo. Si Lord. So kapag tayo po ay nag-share ng testimony sa ibang tao, mga kapatid, dapat glorifying God. Dapat hindi glory to me. Hindi tayo ang bida.
kundi itinataas natin. Alam mo, si Jesus yan. Si Lord yan. Sa lahat ng mga meron tayo ngayon, sa lahat ng dinala ng Panginoon sa buhay natin, kung saan tayo ngayon dinadala ng Lord, napakahalaga that we lift up the name of the Lord. Isa pa pong maganda sa testimony, alam niyo, kapag nag-share tayo ng testimony, nagiging pamamaraan for unity in our faith. Bakit unity in our faith? Na nase-celebrate natin yung victory ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Makikita natin sa simbahan na ang tagumpay ng isa ay dapat kagalakan ng lahat. Kapag ang isa'y nananagana, ang gusto ng Panginoon, celebrate natin. Kaya nga binasa ni Tita Ami. Come and hear. Tita Ami, pakibasa nga po ulit. Psalm 66 verse 16. Tita Ami, pakibasa po. Anong sabi ni Haring David dyan? Awit 66 verse 16. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Oh, celebrate niya, di ba? So, pakinggan nyo to, we celebrate God's work together as one. Dapat masaya tayo sa tagumpay ng isa, sa kagalingan ng kapatid, sa pagpapala, sa bagong bagay dun sa kapatid. Alam niyo naman sumisira sa unity, di ba? Ano sumisira sa unity ng simbahan? Inggit. Minsan naiinggit ang tao. Magte-testimony. Di ba? Naiinggit siya. Dapat ako din. Ganito tagal ko nang pinagpe-pray. Magtiis ka, maghintay ka. Darating yung para sa'yo. Di ba? Learn to celebrate others. Learn to celebrate the blessing na nare-receive ng iba. Susunod, ikaw naman. Learn to pray for them. Celebrate with them. Diba, yun yung Kaya kailangan lagi tayo nagpapalinis ng puso Diba? Sister, brother, thank you Lord sa buhay mo. I pray ako din. Dapat ganun yung mindset. Ganun yung puso natin. Hindi tayo makangiti, hindi tayo makapalakpak dun sa tagumpay ng iba. Minsan nag-iisip tayo, madumi kasi ang puso ng tao Hindi masaya. At ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Panginoon. Ang gusto niya, maging isa ang ating puso at isipan, celebrate, glorify the Lord for all the work that He has done to His church. Kaya po, maganda. Meron talaga tayong personal testimony. As I was reminded, si Snobby, may mga sa atin po isa sa mga assignment natin, tayong mga cell group future cell group leader, small group leader ay hinihingian ng testimony, personal testimony. Meron ka may ikukwento. Unang-una, ano yung buhay mo nung wala si Kristo? Ano yung nangyayari sa buhay mo? Sino ka nung wala si Kristo? Huwag ka na mag-imbento, Kailangan honest po tayo. Kailangan authentic, Ano yung buhay mo? Ako, ang sharing ko nun, siyempre naririnig ko Alam niyo naman, kasama nagte-testimony ko yan, si Ninang Ellen Si Ninang Ellen, grabe yung testimony. Bigat di ba? Ninang Ellen, nasa banig ng kamatayan, sakit, di ba? Halos na malimos sila, mga kapatid niya, sakali sila nakatira, sa karton nakahiga. Alam mo, tapos ako yung sunod na magte-testimony. Sabi ko, Lord, ano bang gagawin ko? Sabihin ko, adik ako, halos mamatay na ako. Hindi ka mag-iimbento. Simple lang. Bait naman ako Kala ko, punta ako sa langit. Yung pala, lahat ng makasalanan, mamamatay. Natakot ako doon sa buhay na walang hanggan. Di ako sigurado. So, napakasimple lang. Totoo lang ba? Tapos sasabihin mo rin yung mga ginagawa mo dati. Totoo, ganito ako dati, buhay ko ganito. Huwag tayo mag-iimbento, masama yun, sinungaling yun. At hindi yung pinagpapala ng Diyos. Ano yung mga challenges mo na yung buhay mo dati? Sulat nyo po yun, mga kapatid, nung wala kayo kay Kristo. Tapos, paano nyo nakilala si Kristo? Pantay natagpuan na noon. Paano kumilos ang Diyos? Na-invite ako sa Bible study. Si Ninang Ellen, ang kanyang encounter,
As I remember, testimony niya, may pumuntang prayer meeting. Tama ba, Ninang Ellen? Prayer meeting sa bahay niyo. Diba? Paano kayo natagpuan ng Panginoon? Jess, ikaw, paano ka natagpuan ng Lord? Invite ka ni Mami Adine, Wednesday Bible Study. Sister Noemi, Herbalife. Ano encounter mo? Paano ka natagpuan ni Lord, Sis Noemi? Sa pagkain. Pagkain ba? Nabitag sa pagkain. Sa Herbalife po. Tama. Thank you, Lord. Herbalife. Wala bang ibang invitation dati? Wala. Yun lang Ikaw, Brother talaga. Yuge. Bible study, Pastor. Sa bahay ni Sis Noemi. Pangalawa na po yun, dun sa office po. Oo, yung talagang encounter mo, alam mo yung encounter mo kay Lord, di ba? Yung talagang naintindihan mo, tinanggap mo siya. So, yun. So, ano yung buhay mo dati? Paano ka natagpuan ni Lord? At ano yung nagbago? Siyempre, kailangan may nagbago. Hindi pwede mo lang nagbago, mga kapatid, Anong testimony na natagpuan tayo, Lord, pero walang nagbago sa buhay natin? Chismosa pa rin. Sama pa rin ugali. Adik pa rin. Hindi naman pwedeng ganun. Di ba? Talagang lahat ng nakatagpo kay Kristo, nabago ang buhay. At patuloy na binabago. Kaya naman, you give glory to God. You give encouragement. Ngayon, ganito na ang buhay ko. Ano nang ginagawa ko para kay Kristo? Ano yung paglilingkod ko kay Kristo? Mga leaders, may paglilingkod po yan. Maganda, mag-share tayo ng mga lesson. May mga event ng buhay natin, pero yung lesson na naunawaan natin. Yung sakit, ano naging bunga ng sakit sa ating buhay. So, kayo po, mga kapatid, hindi lamang yung mga ministry leaders, sa mga kapatiran natin dito sa small group na wala pang testimony, maganda po meron kayong personal testimony. So, nyo na po niya, isulat nyo na po yan, i-type nyo na po yan, simulan nyo na yan sa inyong mga notes. At yan ay nakaka-encourage kung paano tayo talagang natagpuan ni Kristo sa panahon ng ating kadiliman, at ngayon dinala sa liwanag, at ano nang ginagawa natin sa liwanag. Okay? Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Manalangin na po tayo. Aming Panginoon Diyos, Ama sa langit, salamat po dahil natagpuan mo kami